magandang araw sa inyo. So, kumusta ang bawat isa? Okay naman po, sir. Mabuti. So, ngayong araw ay muli tayo mag-aaral tungkol sa pasasalamat at kawalan. Handang-handa na ba kayo? Yes po, sir. So, bago tayo magsimula, manalangin muna tayo. Sino ang gusto mong mag-pray? Maraming salamat po. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit, Amen. Lord God, thank you po sa araw na to at pinagdati po niyo po kami. Naway-nawayan niyo po kami sa aming mga salamat po sa pangalan ng Jesus. Amen. Bago umupo, so pakiayos muna ng kung mayroong dumi sa ilalim ng buwan, tutulog ka lang. Salamat po. So, pwede na po kayo. Thank you po. Nung nakaraan, yung nakarang aralin, tinalakay natin ang kabutihang loob ng kapwa. So, sino po makakapagay ng lalaki? Miss Janine? Ikaw po? So, ang kabutihang loob ko ng kapwa ay ang pusang loob ng kapwa. So, salamat. Maraming salamat. So, ngayon naman, naalamin natin ang pagpapasalamat sa utang na loob at kawalan nito. Ito muna at aking layunin. So, pwede po pakibasa. Please, comment. Number 1, malalaman ng mga mag-aaral ang mga paraan ng pagpapasalamat. Number 2, matutukoy ng mga mag-aaral ang pagpapakita ng pasalamat at kawalan nito. Number 3, ang mga mag-aaral ay makabubuo ng liham tungkol sa pagpasalamat. Maraming salamat. So, ang layunin na ito ay ang kailangan nating maintindihan at maunawaan sa lesson natin ngayon. So, meron ako dito dalawang pahayag. So, sino po ang gusto mo magbasa? So, sige mo, isa kayo. Pahayag 1. Bahagi ng isang tiyak na halimbawa ng isang bagay na kanilang nagawa para sa iyong lubos na nakapagpabago sa iyong buhay. Pagpapakita ng entitlement, mentality o paniniwala na anumang inaasam ng isang tao ay karapatan niya na dapat bigyan ng daling. Salamat sa pagbasa. So, para po sa inyo, so, alin po sa dalawa ang nagpapakita ng pasasalamat? So, sino po? So, sige po, Miss Cornelia. Para po sa akin ay number 1 po. Kasi po, ay papaliwanag ko dito ang mga halimbawa. Salamat. So, bakit hindi naman ang number 2? So, sige na sa kayo. Kasi po nagpapakita po ito ng entitlement mentality. So, salamat. Tama yun. So, magaling. So, bilang tagapagpasalamat o tagatanggap ng pasasalamat, so, kinakailangan may malalim tayong pag-unawa sa pagkilala at pagpapakita ng pasasalamat o sa kawalan nito. So, ano nga ba ang pasasalamat? So, pwede po pakibasa? So, Mr. Erwin. Ang pasasalamat o pagsasabi ng salamat ay pagpapakita ng pasasalamat ay malaking may itulong sa pagpapabuti ng relasyon sa kapwa. Yung pasasalamat o yung pagsabi lamang ng salitang salamat is matatawag na yung pasasalamat kahit sa konting tulong o sa konting bagay na binigay sa'yo o malaki man o maliit. So, kailangan mo yung pasalamat. So, bilang pagtanaw mo ng utang na loob, pwede na rin sukli doon sa ginawa niya na kabutihan niya sa'yo. So, yung pasasalamat ko. Ano nga ba ang magiging epekto ng kawalan ng pasasalamat? So, pwede ko pakibasa? Isa kayo, hindi ko. Epekto ng kawalan ng pasasalamat. Ang kawalan ng pasasalamat ay sumisira sa relasyon
nagdudulot ng negatibong emosyon, nagpapababa ng self-esteem, at nagpapahirap sa personal na pag-unlad at maaari kang tawagin na walang utang loob. So, yun. So, yun yung mga epekto ng kawalan ng pasasalamat. So, dun sa isang tao, maaaring yung tumulong sa'yo ay yung hindi ka nagpasalamat is maaaring isipin ng tao na yun na wala kang utang na loob o hindi kayo magkakaroon ng parang bond or relasyon nyo sa isa't isa. So, sa yung negatibong emosyon, nagpapababa din yung self-esteem. So, mahalaga na mapakita mo yung pasasalamat mo din sa tao na yun para sa relasyon na rin. Yun na nga, para sa good relationship mo. Maliit or malaking bagay mo. So, basta bukal sa loob yung pasasalamat mo, makakatulong mo yun sa'yo at pwede yung nakakataba ng puso pag bukal sa loob. Kasi minsan yung iba nagpapasalamat, pilit mo. Tama po. Nagpasalamat nga, pero pilit naman. So, mas maganda yung bukal sa loob yung talaga yung feel niya na yung pasalamat mo is so, meron akong tanong dito is, kailan kayo huling nagpasalamat at ano ang dahilan nito kung bakit kayo nagpasalamat? So, Mari, ikaw muna po. Sige. Ako po, huli ko ang nagpasalamat is kanina, yung binigyan po ako ng baon. Yun. Yun. So, ikaw po. Okay. Sige po. Siguro ng isang araw. Ngayon din, alawan. Kailangan din. Financial. Oo, para sa financial. So, Ako po, syempre po, yung nagising ako sa ngayong umaga, nagsulat siya ng Lord. Amen. tama. Okay, so kaya laging tandaan. So, pag kalimutan magpasalamat, maliit o malaki yun yan. Kahit na sa maliit o malaki, yung pag-ising natin sa umaga, yung magpapasalamat tayo sa Panginoon kasi nagising pa tayo. So, ibabahagi niyo naman ko ang taong pinakagusto niyong pasalamatan sa buong buhay niyo at bakit po. Yung magbigay na kayo ng tao na gusto niyo pinaka gusto niyo pasalamatan talaga. Of course, may family. So, yun, isa yung family, Of course, my Friends. family din. Ex. Ex na din. Joke lang. Huwag na yun, hindi na yung pwede. Joke lang. So, yun. So, karamihan sa atin is, karaniwang sagot is, pamilya. So, huwag din kalimutan yung Si Lord. si Lord. Siya yung lumikha ng lahat. Amen. So, salamat sa mga magandang sagot. So, huwag po kalimutan magpasalamat lagi. So, bagay sa ating talakayan, paano masasabuhay ang pagbibigay ng pasasalamat? Sino po? Sige po. Para po sa akin, magpasalamat po sa pamagitan ng salita, gawa o panloob na pagpapahalaga kasama ang utang na loob, pakikipagkapwa-tao, pagsasama-sama at pagdarasal. Ang pagpapahayag ng pasasalamat ay nagpapabuti ng buhay. So, mahusay. Husay. Yan ang simbolo ng pagpapasalamat. So, una ito tayo sa pagtataya or evaluation. So, kung naiintindihan na yung mga na-discuss tayo ng talakay natin, so maaaring kayo kumuha po ng isang maliit na papel para sa pagtataya. Multiple choice lang po ito. So, handa na po ba? Ako. So, number 1. Anong katangian ang nagpapakita ng kawalan ng pasasalamat? A. Mabait. B. Matapang. C. Mayabang. D. Sakit. Okay na ba? Okay na po. So, pangalawa, paano masasabing nagpapasalamat ang tao yun?
nakatanggap ng tulong sa kapwa niya. A. Pagpapakita ng inggit. B. Pagpapalagay sa sarili bilang biktima. C. Pagpapakita ng enlightenment mentality. D. Pagsasabi ng nariyan ka palagi na handan, makinig kung sakali sila ay may pinagdadaanan. Okay na ba? Yes po. Yes. Para ako si John. Number 4. Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ng nagpapakita ng kawalan ng pasasalamat sa isang tao? A. Pagtulong sa mga gawain sa bahay. B. Pagpapakita ng pagpapahalaga sa kapwa. C. Pagpapasalamat ng hindi bukal sa puso. D. Paggawa ng kabutihan sa ibang tao bilang pagbabalik ng kabutihan ng ginawa sa iyo. So number 5. Abala ang mga magulang ni Jessie sa kanilang trabaho. Palagi na naging pagod kapag umuwi ng bahay. Siya ang gumagawa ng mga gawaing bahay para mabawasan ang mga isipin ng mga ito at maaga itong nakakapagpahinga dahil alam niya hindi madali ang maghanap buhay. Paano naiparamdam ni Jessie ang pasasalamat ito sa kanyang magulang? A. Pagtulog ng maaga. B. Pagtulong sa mga gawaing bahay. C. Pag-iwas sa mga gawaing bahay. D. Pagbabad nito sa panonood ng iba't ibang pelikula. So, para sa anong number na nga tayo? 5. So, para sa 5, anong ugali mayroon si Jessie? A. Maalalahanin. B. Matapat. C. Masipag. D. Matapang. So, Ayun yun. na po. Tapos na po. So, para sa tagang-aralin, so, sumulat ng isang liham na para kahit sa kalina na nagpapakita kayo ng pasasalamat. So gumamit ng long band tape. So, yun lang para sa araw na ito. So, maraming salamat. Sana Magpapasalamat kanino po. kahit kanino, pwedeng sa magulang, Sumulat ng isang liham na nagpapasalamat. Tungkol sa pagpapasalamat, maaaring sa magulang, kaibigan, o sa nakababata. tungkol sa pagpapasalamat sa kanyang So, okay na ba na? Nasulat na ba yung assignment? Yes po. Yun na. Yun lang para sa araw na ito. So, maraming salamat sa pakikinig. Sana may marami kayong natutunan.